May iba pa bang nakakaalam tungkol dito? Isa-isa na nating tingnan ang mga baraha mo, Clara. Ikaw lang daw ang makakapagsabi sa akin kung sino talaga ang kumukulam sa akin. Magandang araw muli sa inyong lahat. Mga minamahal naming tagapakinig dito sa Kwentong Takipsiling Channel. Isa na namang kwento ang ngayon ay ipinadala sa atin para ating subaybayan. Tawagin na lamang daw natin siyang Diyosa, ang letter sender natin para sa araw na ito. At ang kwentong ibabahagi niya sa atin ngayon ay patungkol sa di umano'y kakaibang karunungan ng kanyang lolang albularya. Pakinggan natin ang kanyang istorya. Ako si Diego, mas kilala bilang Diyosa sa gabi. Matagal na po akong avid listener ng channel na ito. At masasabi kong sobrang bongga ng mga content ninyo. Kaya nga, naisipan kong magpadala na rin ng sarili kong kwento. 35 years old na ako at ngayon ay nagtatrabaho sa isang clinic dito sa Manila bilang isang dentista. Lola's girl po ako, Miss Anne. Bata pa lang kasi ako ay itinakwil na ako ng nanay kong disgrasyada na maagang nabuntis noon ng pudrakels kong mahilig naman sa basag ulo. Kaya ayun, maaga tuloy siyang kinuha ni Lord. Mabuti na lang at nandyan ang aking lola Karina upang arugain at puna na ang lahat ng pagkukulang nila sa akin. Si Lola Caridad, ang pinakabonggang lola sa balat ng lupa, na isang tarot reader / albularya sa maliit naming barangay noon sa probinsya ng Negros Oriental. Apo, Diego. Halika nga rito't paypayan mo ko habang binabalaso ko itong baraha. Diyosa po, Lola. Diyosa, hindi Diego. O siya. Diyosa na kung Diyosa. Halika na rito't banas na ako. Napakaalinsangan ng panahon ngayon. Parang hindi naman kayo binabanas kanina nung nakikimarites kayo kina Aling Cecilia nung nandun tayo sa lamay ni Mang Raul. Ang init-init nga dun eh. Abat, ikaw talagang bata ka. Napakatabil ng bunganga mo, ano? Ano po ba kasi talagang pinag-uusapan nyo dun kanina? Parang ang intense la. Abay, sino pa ba? Di si Raul. Lumabas kasi kanina sa reading ko kay Cecilia na talagang pinatay nga si Raul ng kalaban niya sa politika. Alam kasi niyang malaki ang tiyansa niyang manalo sa pagkakapitan dito sa lugar natin. Ay! Tatakbo ho bang kapitan si Mang Raul sa eleksyon? Nakakatakot naman la. Nalaman niyo ho ba kung sino sa mga kalaban niyang pumatay sa kanya? Ay, hindi. Mahina na ako, Apo. Humihina na rin ang abilidad kong ito. Kaya nga kailangan mo nang maging handa dahil wala naman akong ibang pagpapasahan ng kaalaman ko kundi ikaw.
Lola naman, alam niyo naman pong ayaw na ayaw ko niyan, di ba? Kaya nga po ako nag-aaral maging dentista para hindi ako sumunod sa yapak niyo eh. No offense, Lola ha. Kayo po ang pinaka-cool na lola para sa akin dahil sa kakayahan niyong yan. Pero hindi ko po talaga kaya yung ginagawa niyo eh. Apo, nasa lahi na natin ito. Sigurado ako at nararamdaman kong merong natatagong abilidad dyan sa katawan mo. Hindi na lang ako sumagot noon kay Lola Caridad, Miss Anne. Medyo nakukonsensya na rin kasi ako kapag nagsisinungaling ako at sinasabi ko sa kanyang hindi pa lumalabas ang abilidad ko. Kahit na ang totoo, bata pa lang ho ako, ay meron na rin ako noon. Nakakakita, nakakarinig, nakakaamoy at nakakaramdam ako ng mga nilalang na hindi madaling paniwala ang totoong nag-e-exist sa mundong ito. Kasama natin. Pero ayaw kong maging katulad ni Lola Karina, Miss Anne. Noon pa man, alam ko na sa sarili ko na hindi kasama sa pangarap ko ang makipag-usap at makisalamuha sa mga nilalang na yun. Kaya nga sinubukan kong itago na lang ang abilidad ko. Pero talagang matatag ang paniniwala ni Lola sa akin. Hayaan mo, hindi magtatagal. Lalabas na rin ang abilidad na para sa iyo. Kaunting panahon na lang. Bigla akong tinitigan ni Lola ng makahulugan, Miss Anne. Napaiwas tuloy ako ng tingin sa kanya. Tapos, napatitig ako doon sa isang specific na barahang yon na kanina pa niya nilalaro sa palad niya. At kanina pa niya napipili kahit na nakailang ulit na siya ng pagbabalasa. Kamatayan. Death card yung hawak-hawak ni Lola. Imahe ng isang kalansay na nakasuot ng kalasag habang nakasakay sa puting kabayo at napapaligiran ng mga bangkay. Alam ko sa sarili ko na karaniwang hindi maganda ang ibig sabihin ng barahang yon, pero dumedepende pa rin yon sa kung sino ang taong binabasahan niya ng baraha. Ang kaso, hindi ko siya matanong noon. Hindi ko magawang salubungin ang tingin ni Lola sa akin dahil pakiramdam ko, alam ni Lola na ng mga sandaling yon, nakikita kong nakatayo. Sa likuran niya, ang kaluluwa ni Mang Raul. Suot pa rin ang damit na ginamit niya nung bawian siya ng buhay, habang itinuturo sa akin yung butas sa kanyang sentido. Nakalimutan pala nating magpagpagapo.
Lola, ito na po ang favorite black coffee nyo with lots of love mula sa inyong napakagandang apo. Salamat. Hainan mo na rin nga ako ng tanghalian at medyo kumakalam na itong sikmura ko. Bakit naman kasi hindi mo man lang ako ginising eh? 10:00 na pala ng tanghali. Sus Maria Josep. Oo nga pala. Sasama ka ba mamaya kina Cecilia? Pagkatapos daw kasi ng padasal, magkakaroon sila ng kaunting salo-salo. Kaya iniimbita tayo. Abay, 3 taon na pala ni Raul ngayon eh. Ang bilis talaga ng panahon. Ay naku Lola, hindi na ho. Kayo na lang ho. Pupunta kasi ako kina May. Tama, pupunta ako kina May nga. Irereban ko ang bruha. Sayang naman ho kasi sideline din yun. Ganun ba? O siya, ako na nga lang ang pupunta. Lola, ako na ang magbubukas ng pintuan. Huwag na ho kayong tumayo dyan. Sino po sila? Dito ba nakatira si Caridad? Yung albularyo? Unang-una po sa lahat, iha po madam, hindi po iho. At pangalawa po, opo, tama po kayo. Dito nga po nakatira si Caridad. Lola ko po siya. Ano pong kailangan nila? Pasensya ka na, iha. Hindi ko kasi alam na may dalaga na palang apo si Tia Caridad eh. Pakisabi nandito yung anak ng dati niyang kapitbahay sa Siquijor, si Rosita. Bongga! Ganyan nga, madam. Lola, may naghahanap po sa inyo. Rosita daw, Junakis ng dati niyong kapitbahay sa Siquijor. Rosita, ikaw na nga ba yan? Anak ko, halika pasok kayo, pasok. Ano ka ba naman, Diego? Bakit hindi mo agad pinapasok si Rosita? Alam mo bang malaki ang utang na loob ko sa mga magulang niya? Sila ang tumulong sa akin nung mamatay ang ama mo't wala na akong maipakain sa iyo noon. Ay, sorry naman po. Baka kasi baby pa ako nun la, kaya hindi ko na maalala. Ay, sus Maria Josep. Pagpasensyahan mo na ang batang yan, Rosita, ha? Matabil talaga ang bunganga niyan eh. Teka, sino ba tong magandang dalagang kasama mo? Anak mo? Parang ganun na nga ho. Ang totoo, anak ho siya sa pagkabinata ng namayapa akong kinakasama, Tia Caridad. Siya ho si Clara. Siya ho ang dahilan kaya napadayo ako rito sa inyo. Bakit? May problema ba sa bata? Opo eh. Gusto ko sanang malaman kung talaga bang kinukulam siya. Kaya bigla na lang hong bumagsak ang katawan niya. Yun ho kasi ang sabi ng ibang albularyong nilapitan namin. Kaya lang hanggang doon lang din ang naitulong nila. Hindi nila nagawang gamutin si Clara. Abay kung ganun eh. Diego, apo, kunin mo na ang baraha ko, bilisan mo. Hindi na dapat tayo nag-aaksaya ng oras dito. Opo, sige po. Lola, hindi ko mahanap yung mga tarot cards nyo sa tukador. Saan nyo po ba nilagay? Hindi ko matandaan, apo. Papasensya na kayo't masyado na talaga akong makakalimutin ngayon. Kaya nga, hindi na ako gaanong tumatanggap ng mga nanghihingi sa akin ng tulong. Nabalitaan ko nga ho yun, Tia Caridad. Kaya lang, wala na talaga kaming ibang alam na malalapitan eh. Desperado na talaga ako. Hindi bale. Diego, kumuha ka na lang ng kahit anong ordinaryong baraha dyan. Hindi naman mahalaga kung anong klaseng baraha ang gagamitin natin eh. Mas mahalaga pa rin ang abilidad na gumagamit nito. Yan ang tatandaan mo, apo.
Eto na ho, Lola. O siya, magsimula na tayo. Nagsimulang magbalasa ng baraha si Lola Karina. Hindi ko alam noon kung bakit sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kahit na nanonood lang naman ako sa kanila. Lalo na kapag napapadako ang tingin ko doon sa dalagang si Clara na halatang patang-pata ang katawan. Nakaupo siya sa tabi ni Aling Rosita. Hindi siya nagsasalita. Para na siyang bangkay na humihinga. Clara, iha, kumuha ka ng 7 baraha. Tia Caridad, mukhang hindi ho kaya ni Clara. Hindi niya na kasi talaga maiangat ang mga braso niya eh. Hindi ho ba pwedeng ako na lang ang pipili? Hindi pwede. Alam kong mag-ina na ang turingan ninyo pero wala kayong direktang koneksyon sa dugo. Kaya dapat si Clara talaga ang pipili. Sige na, iha, subukan mo ulit. Clara girl, ganito. Kahit ituro mo na lang isa-isa yung mga barahang pipiliin mo, basta matouch mo lang sila, carry na yun. Okay, sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, kompleto na. Ngayon naman, isa-isa na nating tingnan ang mga baraha mo, Clara. Handa ka na ba? Opo. Ay, Diyos ko. Bakit, Tia Caridad? Anong nakikita mo dyan sa mga barahang yan? Halos hindi po makapagsalita si Lola Caridad ng mga sandaling yon, Miss Anne. Unang baraha pa lang, bad luck card na agad ang lumabas. Base na rin sa itinuro niya sa aking sariling interpretasyon sa kanyang mga baraha. Ace of Spades, o mas kilala sa atin bilang alas. Ito yung tinatawag na death card. Indikasyon na hindi natural ang sakit ni Clara. Kumpirmadong kinukulam nga siya. Babae. Babae ang may gawa nito. Isang babaeng traidor at mapagpanggap. Isang taong lubos mong pagkakatiwalaan, Clara. Mag-iingat ka sa taong ito. Hindi lang yan ang balak niyang gawin sa'yo, kundi mas malala pa. 9 of Spades, Lola. Kamatayan ang ibig sabihin niyan, di ba? Yan din ang barahang nagre-representa sa deepest type of betrayal. Hindi lang yon. Sinasabi rin dito sa baraha mo, Clara, na may kinalaman sa pera ang ginagawa sa iyo. May kinalaman sa yamang iniwan ng tatay mo. Ibig sabihin, yung taong ito ay malapit lang sa iyo. Hindi ko nagaanong matandaan kung ano-ano pa yung ibang barahang lumabas sa reading ni Lola kay Clara noon. Pero ang alam ko, halos lahat po yun. Masama ang ibig sabihin.
Mga bad luck cards kung tawagin. Mga barahang nagpapahiwatig ng kamalasan, kasakiman, masamang plano o balak, pati na rin kamatayan. Si Mommy. Si Mommy lang ang alam ko na makakagawa nito sa akin. Clara, anak, huwag mong pagbintangan agad ang Mommy mo. Alam mo namang hindi lang kaming dalawa ang babaeng dumaan sa buhay ng daddy mo, hindi ba? Marami kami. Pero Tita Rosita, sa inyong lahat, si Mommy lang naman po ang may dahilan para saktan ako. Siya lang. Di ba nga po, kaya niya lang naman ako binuhay nung ipinagbuntis niya ako. Ay para hindi maputol ang pagsustento sa kanya ni Daddy ng pera, kahit nahiwalay na sila. Tita Rosita, sa tingin ko po nakarating na kay Mommy ang balita na sa akin iniwan ni Daddy yung lahat ng ari-arian niya. Kaya niya ginagawa to. Kasi kapag nawala na ako, malaki ang chance ang mapasa kamay niya yun dahil siya lang naman po ang natitirang direktang kadugo ko. Bigla na lang hong nagiiyak si Clara. Sobra ang naging paghagulgol niya na umabot pa nga sa puntong halos hindi na siya makahinga. Kinailangan ho namin siyang alalayan at paypayan para lang lumuwag ang paghinga niya. Tia Caridad, ako na ho ang magpapaypay kay Clara. Pahiram ho ako niyang abaniko ninyo. Clara anak, kumalma ka na. Pakalmahin mo ang loob mo. Nandito lang ang Tita Rosita. Bakit? Bakit ginagawa sa akin ni Mami to? Mahal na mahal ko naman siya. Mahal na mahal ko siya. Kaya handa akong ibigay sa kanya lahat ng meron ako. Kahit hindi niya ito hingin sa akin. Pero bakit kailangan niya akong saktan? Huminahon ka, Iha. Hindi pa naman tayo sigurado kung siya nga ang gumagawa niyan sa'yo. Ang totoo, may iba pa akong nakikita sa baraha mo. Kaya lang, masyado yung malabo. Pasensya na kayo. Humihina na kasi ang katawan ko. Kaya pati ang kakayahan ko apektado na rin. Bakit, Tia Caridad? Hindi pa ba marunong itong apo nyo para sana may kahalili kayo? Wala rito ang puso niya, Rosita. Isa pa, ibang landas talaga ang gustong tahakin ng apo ko. Kaya hindi ko na siya pinipilit pang sumunod sa yapak ko. Ganun po ba? Sige po. Ang mabuti pa, magtatanong-tanong ulit kami ni Clara kung sino pa ang ibang pwedeng makatulong sa amin. Pero maraming salamat po at ngayon ay may ideya na kami kung sino ang gumagawa nito sa kanya. Clara, Iha, mag-iingat ka ha. Sige, kumayo na kayo habang maaga pa. Apo, doon na muna ako sa kwarto. Pagod na ang katawan ko ngayon. Para akong babagsak. Po, di halina kayo sa ospital na. Paloka naman kayo eh. Bakit pa kasi kayo tumanggap ng kliyente ngayon? Kailangan ni Clara ng tulong, Diego. Yun lang ang dahilan ko. Sige na, papasok muna ako sa kwarto, ha? Huwag ka na mag-alala. Dito lang naman ako eh. Hindi naman ako aalis. O siya, sige ho, Lolay. Matulog na muna kayo.
Tatawagan ko na lang kayo kapag kakain na ng hapunan. Lola? Lola, kakain na po. 6:00 na ng hapon la, bumangon na ho kayo dyan at kanina pa ho kayo tulog. Lola? Lo? Bingi na yata ang aking grandma. Kanina pa tinatawag, hindi ako naririnig. Mapuntahan na nga lang sa kwarto. Lola, halika na ho. Kakain na tayo. Masarap ang ulam natin. Dali! Lola, tumayo na ho kayo dyan. Huwag na kayong pabebe. Ay, Lola, sabing halika na. Lola? Bakit ang lamig nyo? Bakit may bulay ang bibig nyo? Lola! Lola! Miss Anne, sinubukan ko pong isugod sa ospital noon si Lola Caridad. Pero hindi na po kami umabot. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Nang mga sandaling yon, halos hindi agad mag-sink in sa utak ko na wala na ang lola ko. Namatay siya habang natutulog. At hindi masabi ng doktor kung ano talaga ang naging sanhi noon. Pakiramdam ko, yun na ang pinakamalungkot na araw sa buhay ko. Dahil yung taong naging kasama ko simula pa lang nang magkaisip ako, mawawala na sa tabi ko. At sa unang pagkakataon, nahiling ko na lang sa sarili ko na sana magpakita sa akin ang lola. Nakikiramay ako sa pagkawala ng lola mo, Josa. Clara? Nakakatayo ka na? Nakakapaglakad ka ng mag-isa. Ang totoo, bago kami umalis sa inyo nung araw na yon, may iniabot sa akin si Lola Caridad. Itong rosaryo, palihim niyang ibinigay ito sa akin. Kalakip ng isang sulat na nagsasabing isuot ko raw ito at wag na wag kong huhubarin. Alam mo ba, pagkasuot ko pa lang nito, gumaan agad ang pakiramdam ko. Parang biglang bumalik ang sigla ko. Ganun ba? Sino naman ang kasama mo? May iba pa bang nakakaalam tungkol dito? Wala. Tayong 3 pa lang ni Tita Rosita. Ang kaso, hindi siya nakasama sa akin ngayon dahil medyo masama raw ang pakiramdam niya. Gusto nga sana niyang bukas na lang kami magpunta dito pero nagpumilit ako kasi... Kasi? Nagpakita sa panaginip ko si Lola Caridad. Ang sabi niya, puntahan daw kita. Ikaw lang daw ang makakapagsabi sa akin kung sino talaga ang kumukulam sa akin. Matutulungan mo ba ako? Ako? Anong ako? Wala akong idea sa sinasabi sa'yo ni Lola, Clara. Hindi pa nga siya nagpapakita sa akin simula nung... Oo. Bakit bigla kang natigilan dyan, Josa? Clara? Clara, si Lola. Si Lola Caridad, nakatayo sa likuran mo. Ha? Anong ginagawa? Bumubulong si Lola.
bumubuka ang bibig niya na parang may sinasabi siya pero hindi ko maintindihan. Lola, ano bang sinasabi niyo? Sabihin niyo sa akin na malinaw. Josa, yung tenga mo. Dumudugo yung tenga mo. Ang sakit. Rosita. Si Rosita ang pumatay sa akin, Diego. Siya ang kumukulam kay Clara. Si Aling Rosita, ang anak ng dating kapitbahay ni Lola Caridad sa Siquijor. Ang tumayong ina ni Clara sa loob ng mahabang panahon. Isa palang mangkukulam. Halos hindi kami makapaniwala ni Clara sa nalaman namin. Hindi talaga namin akalain ang revelasyong yun dahil napakabait talaga ng pakikitungo nito sa amin noon. Iyon pala, palingharap lang ang bruha. Ginawa niya ang lahat ng kasamaang yon para sa pera. Dahil nalaman niyang balak palang ipasa ni Clara sa pangalan ng tunay niyang ina ang pera at mga ari-ariang iniwan ng tatay niya. Nang malaman ko ang bawat detalye kung bakit niya ginawa yun, ay talagang kumulo ng matindi ang dugo ko kay Rosita. Dahil doon, walang pagdadalawang isip kong tinulungan si Clara na makawala sa ginawa niyang pangkukulam. Kung ganun, kaya pala ako dinala ni Tita Rosita kay Lola Caridad. Ay dahil nabalitaan niyang mahina na ito at hindi na ganun kagaling manggamot tulad ng dati. Kaya pala inuwi niya yung abaniko ni Lola Caridad ng araw na yun ay dahil may binabalak na pala siyang masama. Alam niya kasing natunugan ni Lola Caridad ang totoo niyang kulay kaya kinailangan niyang gumawa ng paraan para hindi siya mabisto. Ganun na nga, Clara. Pero huwag mong sisihin ang sarili mo at huwag ka rin matakot dahil sa pagkakataong to, akong bahala sa'yo, girl. Sa tingin ko naman, sapat na ang tinuro sa akin ni Lola noon para labanan ng nanay-nanayan mong bruha. Salamat, Diego. Salamat, Josa. Maraming salamat sa'yo. Miss Anne, hindi ko na po idedetalye pa sa inyo kung paano ko nagapi si Rosita. Dahil masyado ng sensitibo ang mga detaling yon para ilarawan ko pa sa inyo. Basta, tinulungan ako ni Lola Caridad hanggang sa kahuli-hulihang araw ng pakikipagtuos ko sa mangkukulam na pumatay sa kanya. Tulad ng sabi ko sa umpisa ng sulat na ito, isa na po akong ganap na dentista ngayon. At kung tatanungin niyo kung anong nangyari kay Clara pagkatapos ng nangyari, huwag po kayong mag-alala dahil naging mabuti ang kalagayan niya. She's now a mother of twins na pareho kong mga inaanak at maayos ang buhay niya sa piling ng kanyang binuong bagong pamilya. Samantala, tungkol naman kay Rosita, huwag din kayong mag-alala dahil hindi ko naman tinuluyan ang bruha. Pinatalbog ko lang naman yung kulam na ginawa niya kay Clara. Kaya ayon, habang buhay na siya ngayong paralisado, lumpo, at nag-iisa sa mundo. Kaya ito lang ang gusto kong malaman niyo. Kahit kailan, hinding-hindi mananalo ang masama
sa mabuti. Kahit kailan, hinding-hindi matatalo ng dilim ang liwanag. Yan ang itinuro sa akin ng karanasang ito. Kaya sa wakas ay nagawa kong tanggapin kung ano at sino talaga ako. Ako si Josa, ang napakagandang apo ni Lola Caridad at ang nagmana ng kanyang mga baraha. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang. Paalam. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Irish Herodias, Margie, Angel Gauran, Judel Tamayo, Rubilin Tuba, V. Insecta, Eline Sornito, Malayang Amihan, Leslie Cabalfin, Telly Operanyo. Magbabasa naman tayo ng pinakamagagandang comments mula kina Us, Sir, or User, at The Insecta. Sabi ni User, shout out going out to Team XN, sa pogi naming supervisor Mark Batara, aka Severino, ng Batang Kiao Kiao. Sobrang abangers kami sa bawat kwento nyo mga ka-KT. Kami nila Michael, Jomar, Krista, Jen, Kenneth, Daniela, at kay Jazz na aming import. Maraming salamat mga ka-KT. Sabi din ni The Insecta, shout out po Team Takip Sinim, kayo po kumukumpleto sa araw ko. Listening while working here in Kuwait. God bless and more power. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Miss Anne. Nagpapasalamat.